kung tayo'y mananampalataya sa Panginoon, ipamuhay natin si Jesus. Amen po ba? So, ang sabi niya dito, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang tagapag-alaga. So, ibig sabihin, inaalagaan tayo. Lagi tayong iingatan, lagi tayong aalagaan. Nakakasiguro tayo, nakasama natin siya. Kaya nga sabi doon, nung patungkol kay Jesus, pinangalanan siyang Emmanuel. Ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Amen po ba? Pakinggan po natin. Kahit kayo mga bata, magtatanong ako kung binaintindihan kayo. Amen? Ganon din sa school, di ba? Pag hindi kayo nakinig, no? Wala kayong matutunan. So, kung ang Ama ang ating tagapag-alaga, ang sabi niya, pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga. Babaliwalain na natin ang mga bagay na hindi makakatulong sa ating buhay pananampalataya. Aalisin natin yon. Kaya yun ang nais ng Panginoon. Maging malinis tayo sa harapan ng Panginoon. Pag malinis ang ating isip, ang ating puso, sabi nga kung ano ang laman ng ating puso, yun ang lalabas sa ating bibig. Amen? Pag malinis ang ating puso, malinis din ang sasabihin natin. Ibig sabihin, pag nagsalita tayo ng masama sa ating kapwa, ibig sabihin, tayo ay nagagalit, masama ang ating damdamin, may emotion tayong hindi nakalulugod sa Panginoon. Amen po ba? Hallelujah. Makita sa atin ang bunga, ang result kung paano si Jesus. Amen po ba? In example nga niya ay puno ng ubas. Kung ang puno ng ubas, ang bunga nito ay ubas din na prutas. Kung si Jesus ay tunay na anak ng Diyos at tayo ay nakakunik sa Kanya, tayo ay anak din ng Diyos. Amen? Kung anak tayo ng Diyos, dapat kung ano ang Panginoon. Yun ang ating ginagawa. Amen ba? Amen? So, ano sabi pa dito sa verse 4? Ang sabi ng Panginoon, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Kailangan tayo ay nakakunik lagi kay Jesus. Tayo nakakunik siya, nakakunik tayo sa Kanya, magiging ganun din tayo. Malinaw sa Kanyang salita, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Pag ikaw ay lumayo kay Jesus, mapapalayo ka sa Kanyang pag-ibig. Mapapalayo ka sa Kanyang kabutihan, sa Kanyang kapangyarihan. Hallelujah. Maaring tayo'y mapahamak. Kung meron tayong mga kapatid, sila ay nagsabi na sila raw ay mamamahinga. Ibig sabihin, lalayo sa kalooban ng Panginoon. So, anong result? Maging batiin natin, wala na sa kanilang puso ang Panginoon. Amen? Yun ang resulta pag ikaw ay lumayo. Sabi niya, hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Lumayo tayo, wala na ang bunga natin kung ano ang sistema ng mundo. Kung ano na ang mga bagay sa mundong ito. Amen? Ang ma-adapt natin. Hindi yung kalooban ng Panginoon. Hindi yung kalooban ng Diyos. Amen? Ang sabi pa rito, gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sa verse 5, ako ang puno ng ubas, sabi niya, kayo ang mga sanga, siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Malinaw. Totoo naman. Kahit anong puno na meron ditong namumunga, tanggalin nyo yung sanga. Hindi na yung mamumunga. Amen? Pag tinanggal nyo, ibig sabihin, pag humiwalay ka na kay Jesus, wala na. Yung pananampalataya natin ay wala na. Kaya nais ng Panginoon, araw-araw
tayo ay maging connected sa Kanya. Sabi nga, paggising pa lang natin sa umaga, ano ay yung binibigkas natin? Iniisip ba natin ay problema agad? Iniisip natin kung ano ang kakainin natin? Hindi ba napakasarap sabihin natin, Lord, thank you. Muli kong masisilayan ang mundong ito. Thank you at muli mo kaming pagpapalain. Thank you at kami kakain muli dahil sa iyo. So, yun ang unang gawin natin, amen, ang magpasalamat sa paggising sa umaga. And then, sabi nga, sabihin natin ang lahat ng ating kailangan. Yun ang turo ni Lord doon sa panalangin na ibinigay sa mga apostol, yung Ama namin. Kompleto po yun. Hallelujah. So, ang sabi nga niya, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga, ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng sagana sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Totoo naman. Pag lumayo sa Panginoon, unang-una, yung mabubuting bagay hindi na natin kayang gawin. Sapagkat na kay Jesus ang mabubuting bagay. Amen? Na siyang nais ng Panginoon na matutunan natin. Amen po ba? Yung lahat ng mabuti. At sabi daw sa verse, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo. Gaya ng sanga, ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Sa huling panahon, ang mga taong hindi nanatili sa Panginoon, ang sabi niya, susunugin. Siya tinatawag na impyerno. Dagat-dagatang apoy. At susunugin tayo. Yung hindi kumikilala sa Panginoon. Hallelujah. Kaya ang sabi niya rito, ang hindi nananatili sa akin ay itatapon, matutuyo, gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Yun ang magiging resulta ng taong lalayo sa Panginoon. Yung relasyon natin sa Lord ay mawawala. Mawawala tayong kabuluhan. Amen? Wala na tayong magagawa. Kaya nga sabi nga, ang nais ng Panginoon, every day, alalahanin natin siya. Amen? At ang sabi niya rito, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, so napakalaga ng salita ng Diyos. Kailangan may verse tayong naaalala. Kailangan tayo ay mayroong mga memory verse. Kaya kailangan tayo ay mayroong sariling Bible. Kaya tayo araw-araw dapat mayroong binabasang Biblia upang tandaan natin. Kaya malinaw dito, kung nananatili kayo sa akin, nananatili sa inyo ang salita ko. Ang salita ng Diyos, amen, ay makapangyarihan. Ang salita ay Diyos. Kaya sabi doon sa John 1:1, naroon ang salita at ang salita ay Diyos. Amen? So, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ng tao, amen, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. At ang sabi niya rito, kung may salita kang pinangahawakan, na natatandaan at pangako sa atin ng Panginoon, ang sabi niya rito, hingin ninyo ang inyong maibigan. Yung nakalulugod sa Panginoon ay pwede nating hingin. Huwag lang mga bagay na masama. Amen? Ang sabi niya rito malinaw, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Ibibigay sa atin ng Panginoon yung ating hinihingi. So, paano natin ito magagawa? Magkaroon tayo ng time to read the Bible. Amen? O salita ng Panginoon. Upang sa ganoon tayo ay magbubunga yung ating pananampalataya. Dito sa Matthew chapter 4, verse 4, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Panginoon. Amen? So, kailangan natin ang Biblia. Kailangan natin ang salita ng Diyos sa buhay natin upang yung ating pananampalataya ay lumago.
Mag-aaralan natin ay pananampalataya sa Diyos na hindi natin nakikita. Amen? Ibig sabihin, ang nais nga ng Panginoon, tayo ay manampalataya sa Kanya. Kahit hindi natin nakikita, pero mararanasan natin at mararamdaman. Amen po ba? Doon po sa Awit chapter 1, verse 2, verse 2 hanggang 3. Sabi dito, mapalad ang nagsasaliksik ng banal na aral. Sapagkat dito natin makikita ang ating sarili. Dito natin makikita at makikilala ang Diyos sa salita niya. Kung hindi tayo magbabasa, hindi magkakaroon ng resulta ang ating pananampalataya. Amen? Sapagkat ang Biblia, ito ang pattern natin o ito ang guide natin para maunawaan natin ang Diyos. Doon po sa 2 Timothy, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan. So ito lang ang magsasabi ng totoo. Ito ang magsasabi para maging totoo tayo. Amen? Sa harapan ng ating kapwa at sa harapan ng Diyos. Amen? At ng Panginoon, maging kalugod-lugod tayo sa Diyos at maging sa ating kapwa. Amen po ba? Nais ng Diyos tayo ay ikagalak ng maraming saksi. Kagalak ang ating pamumuhay. Masabi, tama yung kanilang ginagawa. Nag-aaral ng salita ng Panginoon at nakikita sa ating buhay. Amen po ba? Amen. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Ang kasunod una dito ay Word of God. Pangalawa ay prayer. Ang panalangin, ito po ay pakikipag-usap sa Diyos. Amen po ba? Pag ang kausap natin ng Diyos, kung ang Diyos ay banal, magiging banal tayo. At masasabi natin ang lahat ng ating damdamin. Masasabi natin ang lahat ng ating pangangailangan. At alam ng Diyos kung ano naman ang ating puso. Kung tayo ba ay natutuwa, o tayo nalulungkot, o tayo ay nagagalit. Alam ng Diyos. Pwedeng i-open natin sa Panginoon. Amen? Ang lahat ng ating kabigatan sa ating buhay. Kaya sabi niya sa Matthew chapter 11:20, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigat ang lubha, at kayong bibigyan ko ng kapahinga. Kung tayo may kasalanan, sabi nga doon sa 1 John chapter 1 verse 9, amen, tapat ang Diyos. Kung ipapayag natin sa Kanya ang lahat ng ating kasalanan, tapat siya na tayo ay patatawarin. So, ganun kabuti ang Diyos. Ang nais ng Panginoon, tayo ay laging lumapit, lagi tayo makipag-usap. Ipakita natin laman ng ating puso. Pakita natin laman ng ating isipan. Amen? Upang sa ganoon, hallelujah, tayo ay hindi mabibigatan. Kaya ang sabi niya, lumapit kayong lahat sa akin, kayong lahat na napapagod at nabibigatan dito. Amen? Siya lang ang pwedeng magbigay sa atin ng kapayapaan. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos, kung tayo magtitiwala sa Kanya, amen? Hallelujah. Magiging magaan ang ating pamumuhay. Magiging maginhawa. Napakasarap mamuhay ng walang nagagalit sa atin. Napakasarap ng mabuhay na tayo ay may kagalakan. Amen? At itinuro ng Panginoon about prayer sa chapter 6 ng Matthew. Amen? At itinuro niya ang panalangin. Ang sabi niya rito, ganito kayo manalangin. Yan sa chapter 6 verse 9 and 10. Ganito kayo manalangin. Unang-una, may tatay tayo sa langit. Napakalaga noon na tayo ay may tatawaging tatay. Kahit na tayo ay wala ng tatay dito sa lupa, merong tatay tayong nananatili. Amen?
Malinaw na tawagin natin siyang Father. Amen? Ama. Ibig sabihin, kung tatay natin siya, alam niya ang ating pangangailangan. Amen? Walang tatay na hindi ipinaghahanda ang kanyang pamilya. Walang tatay na hindi nagpaplano sa kanyang pamilya. Higit ang Diyos na ating tatay. Amen po ba? Malinaw na sinabi niya rito, Ama namin, na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Doon sa mga awit na ating binibigkas, nangungusap ang Diyos sa ating awit. Amen? Hallelujah. Sinasamba natin ba siya sa ating pag-awit? Sinasamba ba natin siya sa ating pananalangin? Tayo ba ay lumuluhod? Tayo ba ay nagpapasalamat? Tayo ba ay nagpapakumbaba? Amen? At ang sabi niya sa verse 10, Ikaw nawa ang maghari sa amin. Ibig sabihin, ang Diyos ang paghariin natin sa ating buhay. Hindi ang ating sarili. Hindi ang sistema ng mundo. Kundi ang kalooban ng Diyos. Amen? Amen po ba? Amen. Hallelujah. Kalooban ng Diyos ang kailangang maghari sa atin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Kung ang mga banal ay nasa langit, maging banal din tayo na dapat natin gawin. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pangatlo, napakahalaga ang makinig sa salita ng Panginoon. Kaya tayo ay nag-aaral. Amen? Kaya tayo ay pinapahayag sa salita ng Panginoon upang sa ganon maunawaan natin pag ang Diyos ay nangusap sa kanyang salita. Amen? Hallelujah. Pag ang Diyos ay nangusap sa kanyang salita, maniniwala tayo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. At doon magsisimula ang bunga ng pananampalataya pag pinakikinggan natin ang kanyang salita. Amen. At malalaman natin ang pangako ng Diyos sa atin. Sa chapter 2 ng Revelation o Pahayag, chapter 2 verse 7, at ito rin po ay nakasunod sa 11, maging sa 17 at 29. Ito po ay pahayag sa pinakahuling nakasulat ng Bible. Napakalaga ang pakikinig. Pag tayo po ay nakikinig, ibig sabihin, pagpasok dito, huwag natin palalampasin sa kabila. Diretso sa puso. Amen? At sa ganon, may maaalala tayo. Di ba sa school, ito yung ginagawa natin ng mga estudyante. Pag hindi ka nakinig at nagkaroon ng quiz, no? Nagkaroon ng exam, wala kang masasagot. Amen? So, ibig sabihin, napakalaga ng ating pakikinig. Amen? Pag tayo may napakinggan sa salita ng Panginoon, titimo ito sa puso natin, maalala natin ang pangako ng Diyos, at ito po ay paniniwalaan natin. Amen? Marami po kaming patutuo bilang naglilingkod sa Panginoon. Ang panalangin ay napakahalaga. Ang pagbabasa ng salita ng Panginoon ay napakahalaga. Ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ay napakahalaga upang sa ganoon mangungusap ang Diyos sa atin. Amen po ba? Ang buhay namin ay nabubuhay na kami sa pananampalataya. Wala po kami inaasahan kundi ang Diyos. At mga instrumento lang kung sino ang pwedeng gumawa nito sa atin. Ang ating mga anak, instrumento rin lang para tayo pagpala. Amen? At may pagpapala tayo. Instrumento sila ng Diyos. Yun ang kaloob ng bigas para sa atin. Amen? Ito'y bunga ng ating prayer. Gusto namin ikwento isang saglit na patotoo. Nagkataon po kaming talagang totally bilang by faith at umaasa sa Panginoon. Nagkataon po ito na ang aming bulsa, ang aming pitaka ay walang
lamang perang pambili ng bigas. Wala po kaming isasain. Amen? Pero kami pinakain ng Lord. Pinakain kami ng tanghalian, pinakain kami ng hapunan. At kinabukasan, ang daming bigas na ibinigay sa amin. Yan. So, ibig sabihin, malinaw ang salita ng Panginoon. Ang mga ibon hindi nagtatanim o nag-aaniman, pero pinakakain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kita niyo yung ibon yan, may nag-aalaga ba ng ibon? Wala. Pero sila'y nabubuhay. Pero ang anak ng Diyos at tayo nananampalataya sa Kanya, hindi tayo mabubuhay. Amen po ba? Hindi natin dapat katakutan na tayo ay maglingkod, sumunod sa kalooban ng Diyos. Pagpapalain niya tayo. Unang-una sa lahat, yung ating buhay. May kapayapaan tayo, may kagalakan tayo, amen? Malakas tayo, walang sakit at karamdaman, napakalaga nun. Sabi nga, ang pinakamayamang tao, amen, yung maganda ang kalusugan. Kahit anong yaman mo at kung ang kalusugan mo, amen, ay hahantong sa kamatayan. Walang saysay ang kayamanan. Amen po ba? So, ibig sabihin, napakalaga ang salita ng Panginoon, napakalaga ang laging nakikinig sa Kanya. Ulat na pang-apat, napakalaga po ang pagsunod. Amen. Ang pagsunod sa Panginoon, ang pagsunod sa Diyos, ang pagsunod sa pinapahayag ng Diyos. Amen. Unang-una sa mga kabataan, sa mga bata, sa mga anak. Ang sabi doon sa Efesos 6:1, ano po ang sabi doon? Amen. Pakibasa po. Hanggang 3. Mga anak, Pakinggan niyo ang mga bata. mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Sa verse 3. Ako. Sabi na. So, ibig sabihin, malinaw na sinasabi ay sundin natin ang mga magulang. Sumusunod ba tayo sa magulang, mga bata? Oh, very good. Kasi ang nakalagay dito, ano ang result pag sumunod? Ikaw ay giginhawa, lalawig ang iyong buhay rito sa lupa. May enjoy mo ang inyong pamumuhay sa lahat ng pagpapalang gagawin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ibig sabihin, pag ikaw ay suwail sa magulang, hindi hahaba ang iyong buhay. Hindi giginhawa ang iyong buhay. Ang ginhawa ba dahil lang sa mga salapi? O maraming kayamanan? Hindi. Yung may kapayapaan sa puso. Malinis ang puso. Malinis ang kaisipan. May pag-ibig. Amen? Yun ang tunay na ginhawa sa buhay. Amen po ba? Hallelujah. Po ay ginawa ni Jesus. Siya po ay ginawa niya ang lahat hanggang sa humantong sa cross of Calvary. Patay siya, nalibing, at nabuhay after 3 days. Amen? So napakalaga po ng sumusunod sa Panginoon. So, ano ang magiging bunga ng ating pananampalataya? Pupunta tayo sa bunga. Amen? May bunga na ba tayo sa ating pananampalataya? Ha? Amen? Unang-unang Holy Spirit, yung bunga sa Galatia 5:22. Paalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagkagabais, kabutihan at katapat. Amen. Ano ang bunga ng banal na Espiritu? Number 1 ay love. Tayo ba'y umiibig? Kaya ito ibinatas ng Panginoon, ibigin natin ng Diyos ng buong puso, buong isip at ng buong kaluluwa. Ibigin natin ang ating kapwa, gaya ng ating sarili. Kung tayo umiibig sa Diyos at umiibig sa ating kapwa, kailangan ba natin siya ay awayin? Kailangan ba natin ang ating kapwa ay ating saktan? Kailangan ba ating kapwa
ay hamakin? Kailan ba ating kapwa ay pagdamutan? Ang umiibig ay ito'y ginagawa natin kung anong ginagawa ng Diyos sa atin. Yun din ang ating gagawin. Amen po ba? Pag meron bang umiibig, lalo na ang kabataan, pag merong dumating yung panahon na merong iibig sa atin, pag ikaw ba iibigin, pagkakita sa iyo, ikaw ay sasaktan? Hindi. Lahat ay gagawin. Kahit sa pagbaba sa sakyan, aalalayan ka. Amen? At pag birthday, ikaw ay regaluhan. Amen? Pero minsan, pagka nawala ang pag-ibig patungkol sa Diyos, minsan nakikita namin, pagka yung uyayad na yung, ay bilis-bilisan mo. Sabi ng partner, bilis-bilisan mo naman. Pagka, pero ang tunay na pag-ibig, ano man ang itsura mo. Amen po ba? Mamahalin ka hanggang katapusan. Diba? Ano pa ang sinabi dito sa Galatia? Ang bunga ng pag-ibig, mayroon tayong kagalakan, mayroon tayong kapayapaan, mayroon tayong katiyagaan, mayroong kabaitan, kabutihan, at katapatan. So, ibig sabihin, nasa Panginoon lang yun natin makukuha. Amen? Ang tunay na pag-ibig. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. Amen po ba? Ito ang kailangan maging bunga natin. Yung pananampalataya, Romans chapter 10:17, nabasa natin. At maging itong bunga ng soul. Kailangan tayo ay merong bunga sa ating pananampalataya. Amen? Anong bunga? Meron tayong mahikayat ng kapatid. Meron tayong madala sa church. Meron tayong nakwentuhan about God. Amen po ba? Na humayo kayo, amen, at gawin yung kailangan ko ang lahat ng basa. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Ibig sabihin, inuutosan tayo ng Panginoon. Amen? Na maikwento natin ang Diyos sa ating kapwa kung tayo nagmamahal sa ating kapwa. Ang tao, hindi kayang baguhin ng tao ang kapwa-tao. Pero pwedeng baguhin ng Diyos ang mga tao. Amen po ba? So, bakit? Ang Diyos po ang lumikha sa atin. Ang Diyos po ang nagbibigay ng buhay. Ang Diyos po ang nagbibigay ng Holy Spirit. Amen po ba? Siya lang ang pwede magbago. Kahit anong sama ng tao, kahit siya ay magpusakal na napakasamang tao, pero gagawin niya. Amen? Magagawa niya ang lahat para tayong mabago. Pag nais niya hindi tayo mapahama, babaguhin ang ating buhay at magiging katulad niya. Ang Diyos ang unang umibig sa atin. God is love. Amen. God is love. So ano pa? Ang Panginoon ay nag-sacrifice. Doon po sa John 15, verse 13 ng John. So kaya niyang isakripisyo alang-alang sa atin bilang tayo'y kanyang iniibig. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. John 15, verse 13. Biluin mo si Jesus, ibinigay niya ang kanyang buhay. Kanino? Sa ating lahat. Sa lahat ng tao. Walang pag-ibig na hihigit sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang kaibigan. Tinuring tayong kaibigan ng Diyos. Amen? Kalimitan, pag tayo may kaibigan, mas na ikukwento natin sa ating kaibigan ang ating soderanin. Amen? Higit ang Diyos. Amen? Na pwedeng kwento natin at tutugunin niya tayo. Amen po ba? Amen. Hallelujah. So, yung sakripisyo at pangako ng Panginoon, doon po sa John 10:10, may pangako ang Panginoon.
Pakibasa po. 1 yes, yes. Lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Isipin mo, ang nais ng Panginoon sa atin, hallelujah. Ang unang-una ay ang pumunta raw rito ay ang mga magnanakaw. Ang layunin ng magnanakaw ay pumatay at magwasak. Sino yun? Si Satanas. Gawa niya ay pumatay at magwasak at magnakaw. Pero si Jesus, nung siya ay pumarito sa lupa, ako ay, sabi niya rito, naparito ako upang ang mga tupay magkaroon ng buhay. Amen? At ang sabi dito, buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, ibig sabihin, nais ng Panginoon ay kumpleto tayo. Ang ating buhay ay maging maayos. Amen po ba? Palakpak po sa Panginoon. Kaya kailangan ang ating buhay ay may resulta ang ating pananampalataya. Ipakita natin sa ating kapwa yung bunga ng ating pananampalataya. Una-una sa Galatians chapter 5:32, Romans 10:17, at yung bunga ng ating pagsishare ng gospel. Yung patutuon natin sa buhay. At ito ay ginawa ni Jesus, ibinibigay niya ang kanyang sarili para sa atin. Kung mahal natin ating kapwa at ating kaibigan, gagawin natin. Amen? Na sila ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Kaya ba natin gawin yun? Amen? Ikwento natin ang ating buhay, kaya tayo minsan mayroong patutuo upang sa ganoon napapatunayan natin ang Diyos ay tapat sa atin. At ang Diyos ay may ginagawa sa atin. Amen? So, sa Diyos ang papuri. Amen? Hallelujah. Kaya ang bunga ng banal na Espiritu ay napakalaga. At ang bunga ng ating pananampalataya. Amen and amen. Sa Diyos po ang kaprihan, to God be the glory. Amen. In Jesus' name. Palakpak po sa Panginoon. Hallelujah. So, pwede